Hindi ko maintindihan kung natake ba ako, natatae o naiihi, na naiire, na hindi ko maintindihan. Guys, sobrang sakit talaga. Mas masakit pa siya sa nanganak at mas masakit pa siya sa nagle-labor. Ganun yung pain niya, sobra. Wala naman siyang bleeding. Pagkasundot sa akin sa werot ko, mga ilang oras, mga 1 hour. Yun, kami magkakasama nila Jessica nun eh. Umihi ako ng dugo. As in, umihi talaga ng dugo. Okay, so today, usapang ectopic pregnancy tayo. Kasi syempre, ngayon lang ako nagbasa ng comments dahil nga hindi ako masyadong nagse-cellphone nung mga nakaraan dahil nga medyo bawal pa. At hindi talaga ako nagbabasa ng comment. Okay, ngayon nagbasa ako. Nung nasa ospital ako, meron nagsasabi na nag-iinarte daw ako, inoperahan lang naman daw ako. Huy! Alam nyo guys kung gaano kahirap at gaano kasakit ang ectopic. Explain ko lang Kasi nung time na yun, kasi normally ang pagbubuntis, di ba? Pag buntis ka lang, yun lang yun. Parang nasusuka ka lang, di ba? Normal na naduduwal ka, yun lang dapat yung nararamdaman mo. Pero kasi yung sa akin, kasama yung pagsakit ng puwerta, pagsakit ng puwerta mo, tapos yung sa werot mo, parang may lalabas na tibi. Tapos humihilab yung buong tiyan mo na parang kang nagle-labor. Ganun siya. 1 month pa lang ako nag-positive, ganun na yung pain. Tapos kung makita nyo, ganito ako maglakad. Literal, legit to. Totoo to, ganito talaga ako maglakad nun. Sensitive nga yung pagbubuntis ni Cherry White, mga mariret. Ang advice kasi ng doktor, mga mariret, malaya naman. Bedrest daw ako, pero tignan nyo. Naloloko nga kami dito kay Cherry White. Ganyan ako maglakad. Iba talaga pagiging strong at babaeng pala. Ganyan ako maglakad nun. Tignan mo, hirap na hirap ako. CCR ako, ang hirap. Para kang nagle-labor talaga na sobrang sakit as in. Ayan hindi ka makatayo ng diretso. Hindi ko maintindihan kung natatae ba ako, natatae o naiihi, na naiire, na hindi ko maintindihan. Ganun yung pakiramdam. Ganun yung pakiramdam ko na parang hindi ko maintindihan yung nangyayari. Okay? So ngayon, ilang araw ko siyang tiniis. Ilang araw akong dinudugo. Tapos yung dugo ko, alam ko marami dito naka-experience ng ganyan. Pero akala kasi ng iba is hindi daw masakit. Nag-iinarte lang daw. Guys, sobrang sakit talaga. Mas masakit pa siya sa nanganak at mas masakit pa siya sa nagle-labor. Ganun yung pain niya, sobra. First time mangyari sa akin to. Tapos, yung sakit niya, yung parang konting upo mo lang, sobrang sakit, ganun. Tapos, kwento ko lang nung nagpunta kami actually, tiniis ko pa to ng 3 days na dinudugo ako. Akala namin, natitibil lang ako. Kaya, ang ginawa namin, pumunta ako ng St. Luke's. Ayan, kasama ko sila, Chiska. Ang ginawa namin, pinasundot ko yung werot ko kasi nga, ang sabi, natitibil lang daw ako. Pero pagkasundot sa akin, wala naman siyang bleeding. Pagkasundot sa akin sa werot ko, mga ilang oras, mga 1 hour. Yun, kami magkakasama nila Jessica nun eh. Umihi ako ng dugo. As in, umihi talaga ng dugo. Sobrang dami. Tapos doon ako nagtaka. Pero sabi nila, dahil wala naman daw buo-buo, so baka daw normal lang. Kasi nagpa-ultrasound ako. Wala naman nakita. So ngayon, kinabukasan, nag-decide, sabi nila umuwi muna daw ako. So nag-decide ako doon sa hospital na mag-stay ako. Nag-stay ako ng 1 gabi. Sabi ko kasi hindi ako komportable. Kaya nag-stay ako. Kumuha ako ng room. Grabe yung hirap. Wala pang room na makuha. Nag-antay pa ako. Tapos, syempre meron akong anxiety. So, grabe na yung takot ko, yung kaba ko. Kaya pala, ang pait-pait ng panlasa ko nung time na yun. Akala ko normal lang siya sa buntis. Hindi pala. Yun pala, nalalason na ako. 1 linggo na. Kasi, 1 week akong nagbubuntis. Sa labas na pala siya. So, pumutok daw siya. Yun yung sabi sa akin. Kasi, nakita sa ultrasound. Ang nangyari, ganito pa nga eh. Sabi ko, kailangan na akong i-ultrasound nung gabi. Sabi ko, wait lang. Kasi nga, yung ultrasound ko, sabi ko, tutulog po muna ako kasi wala pa akong tulog. So, ang ginawa ko, natulog muna ako. Kumain muna ako, tsaka ako natulog ko. Sumubo ako ng... Tapos, ang nangyari, pagka-ultrasound sa akin, kasi di ko na kaya yung pain. Yung sakit na yung parang, alam yung konting ganun lang, para kang sinikmuraan, para kang sinuntok. Tapos, yung sakit niya, hindi ka makatulog kasi nga, para kang nagle-labor. Ganun yung pakiramdam. Tapos, ang sabi sa akin ng doktor,
dun sa ultrasound, grabe na yung, nung nalaman ko na ectopic nga siya, pero nararamdaman ko na kasi nung araw na yun, na ectopic nga, kasi iba na yung sakit eh. Masakit na, akala ko makukunan ako, pero hindi. Yun pala, kumalat na yung lason sa katawan ko. So, kailangan akong operahan. Wala akong fasting. So, ang ginawa sa akin, Diyos ko, natakot ako, in-intubate ako. Alam niyo yung nilagyan ka ng sa hanggang dito, tinubuhan ka. Ang sakit, ang saklap, sobrang grabe yung trauma na nangyari. Na sabi ko, wala na akong choice eh, kailangan akong operahan eh. Wala akong fasting kasi nga kailangan akong maoperahan kasi nga kumakalat na siya. So, kailangan na talaga siyang alisin. Pero hindi ako hiniwaan, mga mare. Yun yung maganda. Kasi ang ginawa sa akin is, hindi ko alam kung ano tawag dun. Yung maliit lang siya na, parang yung panlipo, ganun. Pero hindi talaga biro ang ectopic kasi napakasakit niya. Sobrang sakit. Mas masakit pa sa nagle-labor. Yun lang yung masasabi ko. Dun sa nagsasabi na nag-iinarte, wala po tayong ganun na pag-iinarte. Talagang masakit siya, literal. Nag-50-50 pa nga ako kasi nga dahil nga yung acid ko, yung reflux ko is sobrang taas. Hindi kinakaya ng gamot. Tapos yung heart rate ko, kaya ang tagal kong lumabas dun sa recovery room kasi yung heart rate ko is sobrang bagal. Sobrang bagal bumaba kasi sobrang taas. Tumaas siya ng tumaas. Tapos ako na lang yung naiwan dun kasi nga bawal din ang bantay. Diyos ko na after kong maoperahan, grabe, dasal lang ako ng dasal. Wala lang akong choice eh. So ngayon, hanggang ngayon, dala ko yung trauma. Minsan bababa ako ng bahay. Nanginginig ako. Bababa lang ako ng... Pero ngayon medyo nakaka-recover na ako. Medyo mahirap lang yung pinagdaanan ko talaga as in trauma. Trauma siya sa... kinakabahan ako mabuntis ulit. Siguro tama na muna yun. Tapos nung time na yun, na after kong operahan, nakapikit pa ako, naririnig ko sila, na cherry wake up, ginaganon nila ako. Grabe yung pag gusto kong ibuklat yung mata ko, hindi ko madilat. Para akong naghahalusinita, sabi ko, hindi ako makahinga, gumaganon ako after kong operahan. Hindi ako makahinga, sumisigaw ako ng ganon. Nilagyan nila ako ng oxygen. Tapos nagtataka sila, bakit ayaw bumaba nung heart rate ko. Kasi sobrang taas daw. Sobrang palpitation. Ayaw tumigil. Siguro hindi lang 2 hours. 2, 3, siguro 5 hours akong nandun. So, yun nga, yung nasa recovery room na ako is, nagtataka sila bakit daw yung heart rate ko is sobrang taas. Ayaw bumaba. Yun yung palpitation ko. Kasi nga, dun sa operation, para akong naghahalucinate na ewan, na parang sabi ko paggising ko, wait lang, hindi ako makahinga, gumagalan ako. Kasi nga, hindi talaga siya biro, guys. Sobrang nakakatakot. Hanggang ngayon, dalawang trauma. Doon ako namumblema ngayon, nahirap matulog dahil nga, yung trauma ko, kasi nga, first time na mangyari sa akin. So, hindi ako nag-iinarte doon sa video na ang hirap makatayo kasi talagang mahirap tumayo sa unang, kasi nga, yung hilo mo, tapos yung nginig ng katawan mo, syempre meron ka pang anesthesia. Alam ko marami naka-experience dito ng ganyan. Kasi marami ako nababasa sa comment section, ang hirap ng ectopic. Ito yung pinaka-ayoko ng danasin. Kasi kinabahan ako, nakita ko kung paano pala ginagawa yung intubate. Nakakatakot. Sinearch ko kung paano kasi sabi ko, bakit po ang sakit ng lalamunan ko? Sabi kong ganun dun sa OB ko. Sabi ko, doktora, bakit po ang sakit ng lalamunan ko? Kaya pala may oxygen akong may oxygen akong ganyan. Tapos sunod, ang ginawa, ginanyan pala. Ganyan pala ginagawa. Kaya masakit sa lalamunan. Diyos ko, ito yung hindi ko makalimutan na sabi ko, ayoko na yan. Ano pala yun? Yun, kaya masakit yung lalamunan. Ayan yung lalamunan dahil. Ano ako na trauma ng husto. Hanggang ngayon, bit ko talaga yung trauma. Takot na takot ako. Kayo kung magbubuntis kayo, mas maganda magdoble ingat. Kasi totoo nga pala yung sinasabi na kapag nagbuntis ka, kasi dati nagbuntis ako, dinudugo ako 7 months. Dinudugo ako. Talagang sensitive talaga ako magbuntis, lalo kay Mikey. Si Mikey lumabas yan 8 months lang. Tapos, totoo pala yung sinasabi nila na kapag kabuntis ka, yung paa mo is nasa hukay ang isa. Totoo yun. Kasi pwede kang masigpay anytime. Na pwede yan ectopic, pwede kang makunan, pwedeng kung ano na yung mangyari. So, kaya ang buntis talaga dapat iniingatan.
bawal din ma-stress ang mga buntis. At number 1 yan na bawal. Tapos, mas maganda pag nabuntis kayo, first pa lang ipacheck nyo na. Tapos, lalo na kung merong masasakit sa inyo na hindi naman dapat sumasakit. Para kang, imagine 1 month pa lang ako, para na ako nagle-labor. Ganun yung sakit niya. Sobrang sakit talaga as in. Kaya ngayon, ang sabi sa akin ng doktor, nag-follow up check up ako kahapon, di ba? Ang sabi sa akin ng doktor, pwede pa naman akong mabuntis. Pero, para daw mas safe, is mas maganda yung direkta na, yung parang ini-inject. Ganun. Namin pareho. Pero sabi ko, pahinga muna. Kasi medyo nakakatakot talaga. So, yun lang. Kinuwento ko lang na hindi po ako nag-iinarte dun sa video. Masakit talaga siya. Masakit talaga yung ectopic. Konting lang. Parang konting dikit mo lang dahil sa tiyan mo na ganun. Para kang sinisikmuraan. Tsaka yung, sabihin ko yung pain ha, mas masakit siya sa labor. Kasi yung sa akin, nilamon na ng lason. Nalason na yung buong katawan ko. So, nag-50-50 talaga ako. Nalason na ako. Kumalat na siya sa liver ko. Kumalat na siya sa buo. So, kaya ayun, ganun yung nangyari na bigla ang operation. Buti na lang, tumakbo ko nung time na yun sa St. Luke's. Thank you din, syempre, dun sa doktor ko. So, yun lang, guys, lesson lang dun sa mga nagbubuntis dyan. Magpa-check kayo ng maaga kung meron kayo nararamdaman na hindi maganda. Yan, para lang safe kayo, diba? So, ayun, kwento ko lang yung experience ko. Yun lang yun. Tapos, eto, papahabol lang. Yun nangyari sa akin nung gabi na yun na sumugod ako sa hospital. Hindi alam nila mama yun. Tinatanong ako nila mama kung okay lang ako, pero hindi talaga ako okay, day. Operahan na pala ako, hindi nila alam. Sabi ko, ma, okay lang ako. Kasi pag meron akong problema, hindi ko sinasabi sa pamilya ko. Kasi alam nila, strong woman ako. Pero di nila alam, malapit na pala akong masigpay, day. Kasi ayoko nagsasalita sa parents ko ng ng problema ko. Kahit anong problema, hindi ako nagsasabi sa mama ko. Depende na lang pag broken ako at durog na ako, tsaka lang ako iiyak. Yun lang yun. Pero yung yung nangyari sa akin na to, hindi ko sinabi kila mama to, na sabi na, naglulumpasay daw to si mama sa, sa hagdan, na bakit daw ako nasa hospital. Sabi ko, okay lang ako, pero hindi nila alam, dinudugo na ako. Hindi nila alam, kailangan akong operahan. So yun, kinikim-kim ko sa nanay ko kasi nga, baka mag-alala ba? Kawawa naman. Pare-pareho kami sa pamilya. Pag may nararamdaman kami, hindi kami nagsasabi. Pero, kasi ayoko matakot nanay ko eh. Kaya nilalakasan ko yung loob ko para sa kanila. Yun pa yung gusto kong isang sabihin. Lahat na nangyari sa akin sa ospital, hindi alam ng mama ko. Nasa ospital ako at lumabas ako, sabi ko, wag niya akong pupuntahan. Kasi nga yung itsura ko, nakakaawa. Baka maglumpasay ka, kaiyak, maawa. Ayoko makita nanay ko umiiyak. Kaya ginawa ko, pumunta ako ng ospital at lumabas ako. Hindi ako masyado nagpakita. Ngayon ako nagpakita, pumunta dito yung nanay ko. Sabi niya, ganda mo ah. Gusto ko makita ng nanay ko, okay ako. Ayoko nakita ng magulang ko na, alam niya na may something. Siyempre, nakakaawa kasi mga magulang, ayoko mag-isip. Okay, siyempre, bago ang lahat, ayan, mag-share ka muna ng video bago mo tapusin to. Sa sharer, meron kang 500 pesos.